Napaluhod si Amara sa sahig, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa lailayan ng kumot ng kanyang nanay. Sa labas ng maliit nilang tahanan, rinig na rinig ang ingay ng mga lalaki, ang malalakas na katok sa pinto, at ang mga boses na singil ng singil. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib niya, nagpapasikip sa kanyang lalamunan. Nasaan ang floors? Lumabas kayo. Bayaran niyo ang utang niyo. Niyakap ni Aling Nena ang kanyang asawa, si Mang Berting, na namumutla sa takot. Ang maliit nilang bahay, na binuo nila sa pagod at pawis, ay tila iyanig sa galit ng mga taong nasa labas. Alam ni Amara ang dahilan. Ang tiyuhin niyang si Mang Tonyo, na ipinagkatiwala sa kanila ang pondo ng bahay Kalinga, ay nilustay iyon at tumakas. Ngayon, sila ang nagbabayad sa kasalanan ng iba. Anak, huwag kang lalabas, mahinang bulong ni Mang Berting, ngunit ang tinig niya ay nanginginig. Huwag kang lalabas. Naramdaman ni Amara ang init ng kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang pigilin ang luha. Hindi siya pwedeng maging mahina ngayon. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang mga magulang. Tumayo siya, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Kailangan ko po silang harapin, matatag niyang sabi, kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Bago pa man siya makalapit sa pinto, bumukas iyon ng malakas. Bumulaga ang tatlong malalaking lalaki, kasama ang isang matandang babae na may matalim na tingin. Nasa likod nila ang isang lalaki na nakasuit, may hawak na folder. Malinis ang bihis, may presensya, at mayabang ang dating. Amara Flores, tanong ng lalaki sa suit, na siyang pinuno ng grupo. Ang kanyang tinig ay malamig, walang emosyon, parang batas na dapat sundin. Tumango si Amara, ang kanyang mga kamay ay magkadikit, nanginginig. Ako nga po. Kami ang kinatawa ng Corpus Group of Companies, sabi ng lalaki, tumingin sa kanyang mga magulang, at pagkatapos ay bumalik ang tingin sa kanya. Ang utang niyo sa amin ay umabot na sa 10 milyong piso. Kung hindi niyo mababayaran sa loob ng 24 oras, mapipilitan kaming kuhanin ang lahat ng ari-arian niyo, kabilang ang bahay Kalinga. Nahigit ni Amara ang kanyang hininga. 10 million pesos. Hindi nila kayang bayaran iyon kahit kailan. Ang bahay Kalinga ang buhay ng kanyang mga magulang, ang pangarap nilang maglingkod. Pero, paano po, tanong ni Aling Nena, humakbang pasulong. Hindi po namin alam ang tungkol dyan. Ang tiyuhin po niya di. Wala kaming pakialam sa tiyuhin niyo, putol ng lalaki. Ang nakalagay sa papeles ay kayo ang may pananagutan. May solusyon kami kung handa kang makipagtulungan. Tumingin siya kay Amara, ang kanyang mga mata ay walang makikitang awa. Papakasalan mo ang aming si Elijah Corpus. Nagulat si Amara. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Iyan ang alok namin, kalmadong sabi ng lalaki. Magpapakasal ka kay Corpus. Bilang kapalit, babayaran namin ang lahat ng utang nyo. Ang kasal ay isang kasunduan lamang. Pagkatapos ng 5 taon, pwede kayong maghiwalay at magkakaroon ka ng sariling pera para sa pamilya mo. Napatingin si Amara sa kanyang mga magulang. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pag-aalala. Nakita niya ang pagkasira ng loob sa mga mata ni Aling Nena. Hindi niya kayang makita ang kanyang mga magulang na maghirap. Hindi niya kayang mawala ang bahay Kalinga. Papayag ako, mabilis niyang sagot, bago pa man makapagsalita ang kanyang mga magulang. Papayag po ako. Isang araw matapos ang nakakagulat na alok, dinala si Amara sa isang coffee shop para sa kanilang mock date, isang formal na pagpapakilala. Naghintay siya ng matagal, ang kanyang puso ay kumakabog. Sa wakas, pumasok ang isang lalaki. Matangkad, malapad ang balikat, at mayroong aura ng kapangyarihan. Siya si Elijah Corpus. Nakasuot siya ng mamahaling suit, ang buhok ay perpektong ayos, at ang kanyang mga mata ay malamig, parang yelo. Umupo siya sa tapat ni Amara, walang kahit anong ngiti, at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Naramdaman ni Amara ang kanyang pagkasuklam. Ikaw pala si Amara Flores, sabi niya, ang kanyang tinig ay malalim at walang emosyon. Hindi ko maintindihan kung bakit ka napilitang pumayag sa ganitong kasunduan. Para sa pera? Nakakadiri. Naramdaman ni Amara ang init ng galit na umaakyat sa kanyang lalamunan. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon ko, Corpus. Ginagawa ko ito para sa pamilya ko.
Umisi si Elijah, isang nakakainsultong ngisi. Pamilya. Kagaya ng pamilya ko, napilit akong ipinapakasal sa isang babaeng hindi ko mahal. Huminto siya at tiningnan siya ng diretso sa mata. Makinig ka, Amara. Hindi ako interesado sa kahit anong drama. Kasal lang ito sa pangalan. Gagampanan mo ang papel mo at wala tayong pwedeng maramdaman sa isa't isa. Hindi ako interesadong mahalin ka, Corpus, matapang na tugon ni Amara, kahit nanginginig ang boses niya. Gusto ko lang mailigtas ang pamilya ko. Mabuti, sabi niya, at saka ibinaba ang kanyang briefcase sa lamesa. Kinuha niya ang isang maliit na velvet box. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang isang napakagandang diamond ring. Kinuha niya ito at walang emosyong inabot kay Amara. Isuot mo yan, utos niya. At tandaan mo, maligayang pagdating sa impyerno, Amara Flores. Nalaglag ang puso ni Amara. Kinuha niya ang singsing, malamig at mabigat sa kanyang palad. Habang isinusuot niya iyon, naramdaman niya ang lamig ng metal na tila sumisimbolo sa malamig na kasal na kanyang papasukin. Ang mga salita ni Elijah ay umalinggaw sa kanyang isip. Maligayang pagdating sa impyerno. Isang linggo matapos ang kasunduan, nakatayo si Amara sa harap ng isang napakalaking gate na yari sa bakal. Ang kanyang mga mata ay nakatingala sa mansyon ng mga Corpus. Para itong isang kastilyo, nakatayo ng matayog at malamig sa ilalim ng asul na kalangitan. Pakiramdam niya, hindi siya nabibilang doon. Hindi siya nabibilang sa mundong iyon ng kayamanan na tila walang init at walang buhay. Ang bawat hakbang niya papalapit sa pinto ay parang pagpasok sa isang kulungan, isang gintong hawla na mangangako ng kaligtasan para sa kanyang pamilya, ngunit magnanakaw ng kanyang kalayaan. Bumukas ang pinto at isang matandang kasambahay na may magiliw na mukha ngunit malungkot na mga mata ang sumalubong sa kanya. Ipinakita sa kanya ang kanyang magiging kwarto. Malaki, malinis at mayaman sa disenyo, ngunit walang personal na ugnayan. Wala sa mga gamit doon ang nagpapaalala sa kanya ng tahanan ng pagmamahal. Parang isa lang itong display room. Naramdaman ni Amara ang kislot ng kirot sa kanyang puso. Ito na ang kanyang bagong buhay. Isang buhay na malayo sa bahay kalinga, sa amoy ng sariwang nilutong pagkain ng nanay niya, sa tawa ng mga matatanda na inaalagaan nila. Ngayon, napapalibutan siya ng katahimikan at karangyaan, ngunit kasama nito ang matinding pag-iisa. Kinabukasan, formal silang nagpirma ng kasunduan sa isang silid na pinalamutyan ng mga antigong muebles at mamahaling painting. Umupo si Elijah sa tapat niya, ang kanyang mukha ay blanko. Nasa tabi niya si Atty. Sofia Mendez, ang abogadong bumisita sa kanila. Si Sofia ay nakangiti, ngunit ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa tabi ni Elijah ay si Don Mateo Corpus, ang lolo ni Elijah, na matanda na ngunit may matalim pa ring tingin. Narito ang mga detalye ng ating kasunduan, Amara, formal na sabi ni Atty. Sofia, inilapag ang isang makapal na dokumento. Kasal kayo sa pangalan lamang. Walang personal na ugnayan. Maninirahan ka sa mansyon, ngunit limitado ang iyong mga kilos. Bilang kapalit, babayaran namin ang utang ng iyong pamilya at bibigyan ka ng buwanang allowance. Binasa ni Amara ang bawat linya, bawat salita. Ang lahat ay nakasulat ng malinaw. Walang pag-ibig. Walang karapatan sa ari-arian. Walang pamilya, maliban sa papel. Huminga siya ng malalim at pumirma, ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Nakita niya ang pagpirma din ni Elijah, mabilis at walang pag-aatubili, na parang pumipirma lang ng isang business contract. Ngayon, isa ka ng Corpus, sabi ni Don Mateo, ang kanyang tinig ay malalim at may otoridad. Tumingin siya kay Elijah. At sana, sa lalong madaling panahon, ay magbigay ka na sa akin ng mga apo. Iyon ang hiling ko bago ako tuluyang mawala. Nagulat si Amara sa huling pangungusap ni Don Mateo. Ngunit mas nagulat siya sa reaksyon ni Elijah. Nakita niya ang pagdilim ng mukha ni Elijah at ang pagdaan ng isang matinding galit sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong nawala. Masusunod po, Lolo, malamig na sabi ni Elijah. Kinagabihan, sa kanilang unang hapunan bilang imag-asawa, naramdaman ni Amara ang lamig ng hangin sa pagitan ni na Elijah at Don Mateo. Ang mesa ay puno ng masarap na pagkain, ngunit ang atmosfera ay masikip. Bihira lang magsalita si Elijah, at kapag nagsalita siya, puro negosyo at trabaho ang paksa.
Si Don Mateo naman ay nakatingin lang sa kanila, tila may malalim na iniisip. Elijah, kailan mo balak magkaroon ng sarili mong pamilya? Biglang tanong ni Don Mateo, nakatingin kay Elijah. Umakyat ang tensyon sa silid. Nakaramdam si Amara ng awkwardness. Tiningnan ni Elijah ang lolo niya, walang emosyon ang kanyang mukha. Hindi pa po ako nag-iisip tungkol dyan, lolo. Mas mahalaga ang kumpanya ngayon. Ang kumpanya ay para sa iyo, Elijah, sabi ni Don Mateo, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabigo. Pero ang pamilya ang pundasyon ng lahat. Hindi mo ba nakikita iyan? Hindi umimik si Elijah. Tiningnan niya lang ang kanyang plato. Naramdaman ni Amara ang pagkabingi sa kanyang mga tainga. Ang lamig na namamagitan sa kanila ay parang pader, isang pader na alam niyang mahirap gibain. Tila hindi lang siya ang preso sa kasal na ito. Mukhang si Elijah din sa sarili nitong paraan. Matapos ang hapunan, pumasok si Elijah sa kanyang office. Habang naglalakad si Amara pabalik sa kanyang silid, narinig niya ang boses ni Don Mateo sa telepono. Bahagyan niyang narinig ang huling bahagi ng pag-uusap. Kailangan kong matiyak na may magmamana. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa kinabukasan ng pamilya Corpus. Kailangan kong makita na may pamilya si Elijah, bago pa huli ang lahat. Napakunot ang noo ni Amara. Bago pa huli ang lahat. Anong ibig sabihin ni Don Mateo? May mas malalim pa bang dahilan ang kasunduan na ito, kaysa sa pera at sa pagnanais na magkaroon ng apo? Nagtanim ito ng butil ng pagdududa sa isip niya, isang pagdududa na magpapahirap sa kanyang pagtulog. Lumipas ang mga linggo sa Mansion Corpus, at patuloy na naramdaman ni Amara ang pagiging dayuhan sa sarili niyang tahanan. Ang mga araw niya ay puno ng mga gawain ng isang may bahay na walang asawa, at isang misis sa pangalan lamang. Kahit nasa ilalim ng isang bubong, bihirang magtagpo ang kanilang landas ni Elijah. Madalas itong wala, abala sa kumpanya, at kung nasa mansyon man ay nakakulong sa sariling opisina. Isang gabi, habang naglalakad si Amara sa pasilyo, nakita niyang bukas ang pinto ng opisina ni Elijah. May ilaw sa loob. Sumilip siya. Nakita niya si Elijah na nakaupo sa kanyang malaking upuan, nakasandal ang ulo at nakapikit ang mga mata. Tila pagod na pagod. Wala ang karaniwan nitong pagiging matikas at malamig. Sa sandaling iyon, para lang itong isang ordinaryong tao, napagod sa bigat ng mundo. May kakaibang kurot sa dibdib ni Amara. Hindi niya maintindihan. Naramdaman ni Elijah ang presensya niya. Dumilat siya at tiningnan si Amara. Mabilis niyang naitayo ang sarili at ang pader na tila nakapaligid sa kanya ay bumalik. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Pasensya na po, nakita ko lang pong bukas ang ilaw, sagot ni Amara, bahagyang nahihiya. Bakit po gising pa kayo? Tinitigan siya ni Elijah at tila nag-iisip kung sasagot. Maraming trabaho, maikli niyang sabi. Bumalik ka na sa kwarto mo. Tumango si Amara at aalis na sana nang magsalita ulit si Elijah. May seminar ang Corpus Foundation sa susunod na buwan. Gusto kong ikaw ang umasikaso. Nagulat si Amara. Ako po. Sagot niya. Bahagi ka na ng pamilya Corpus. Kailangan mong matuto sa mga gawaing panlipunan. Huminto siya at tiningnan si Amara. At kailangan mong malaman kung paano makipag-ugnayan sa mga tao. Malaking tulong iyon sa reputasyon ng kumpanya. Nagulat si Amara. Kahit pa may bahid ng pagiging negosyante ang dahilan ni Elijah, ito ang unang pagkakataon na binigyan siya nito ng isang responsibilidad na may kinalaman sa kanilang pamilya. Sage po, Corpus. Gagawin ko po ang lahat. Kinabukasan, sinimulan ni Amara ang paghahanda para sa seminar. Ginawa niya ang lahat para maging perpekto. Isang araw, kailangan niyang dumalo sa isang dinner meeting kasama si Elijah at ang iba pang board members. Nakarating siya sa venue, suot ang isang simpleng puting dress na pinili niya mula sa mga bigay ng stylist ng Corpus. Habang naglalakad sila papasok, naramdaman ni Amara ang mga tingin ng mga tao. Ang mga bulungan. Siya ba ang bagong asawa ni Elijah Corpus? Ang sabi nila, isang mahirap lang daw. Narinig din iyon ni Elijah. Nakita ni Amara ang pag-igting ng panga nito. Bigla, inilagay ni Elijah ang kanyang kamay sa likod ni Amara, at bahagya siyang itinulak papalapit sa kanya. Nagulat si Amara sa pagdikit ng kanilang mga balat. Huwag mong intindihin ang mga sinasabi nila,
bulong ni Elijah, ang kanyang tinig ay mababa at malapit sa kanyang tainga. Kailangan nating magpakita ng matatag na imahe. Sa buong gabi, kahit na nagpapakita sila ng matatag na imahe, naramdaman ni Amara ang tensyon. Ngunit may isang insidente na nagbago ng kanyang pananaw. Isang matandang babae, isang miyembro ng board, ang lumapit at sinadyang tapunan ng wine ang damit ni Amara. "Oh, pasensya na, Ija," sabi ng babae na tila sinasadya. "Hindi ka yata sanay sa ganitong uri ng salo-salo." Napaatras si Amara na mula sa hiya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, umaksyon si Elijah. Hinawakan niya ang kamay ni Amara, mahigpit, at tiningnan ang matandang babae. "Ma'am Reyes," matigas na sabi ni Elijah. "Mag-ingat po kayo. Ang damit ng asawa ko ay mas mahalaga kaysa sa iyong ugali." Nanlaki ang mga mata ng matandang babae sa pagkabigla. Umalis si Elijah, hila-hila si Amara. Dinala niya si Amara sa restroom at hinintay siya sa labas. Nang lumabas si Amara, mayroon na itong bagong damit na bigay ng staff. "Okay ka lang ba?" tanong ni Elijah, ang kanyang boses ay hindi na kasing lamig. Tumango si Amara. "Salamat po." "Huwag kang magpasalamat," sabi niya. "Obligasyon kong ipagtanggol ang reputasyon ng pamilya." Kahit na iyon ang kanyang sinabi, naramdaman ni Amara ang kislap ng isang bagay na iba sa mga mata ni Elijah. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito tungkol sa reputasyon lang. Kinagabihan, habang bumibiyahe sila pabalik sa mansyon, may katahimikan sa pagitan nila. Ngunit hindi ito awkward na katahimikan. Sa isang sandali, habang dumaan sila sa ilaw ng poste, nahuli ni Amara ang tingin ni Elijah. Direktang nakatingin sa kanya. May kakaibang lambing, isang pagtataka, at isang bahagyang pagkabahala. Mabilis niya itong inalis at ibinaling ang tingin sa bintana. Ngunit huli na. Nakita na ni Amara. Ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya ay lumitaw muli. "Sino ka ba talaga, Elijah Corpus? At bakit, sa gitna ng lahat ng ito, ay may nakikita akong ibang ikaw?" Isang taon ang lumipas mula nang pumasok si Amara sa Mansyon Corpus. Ang kasunduan, na tila isang malamig na kontrata, ay nagbunga ng hindi inaasahang pagbabago. Mula sa isang tikasal sa pangalan lamang, unti-unting nabuo ang isang pamilya. Hindi lang isa, kundi 5 maliliit na anghel ang dumating sa kanilang buhay, na nagdala ng ingay, gulo, at higit sa lahat, init sa dating tahimik at malamig na mansyon. Unang dumating si Elias, ang panganay, na may mga mata ni Elijah at ang ngiti ni Amara. Sumunod si Isabela at Gabriel, ang kambal na magkasalungat ang ugali, si Isabela, mahinhin at mapagmasid, si Gabriel, malikot at puno ng enerhiya. Pagkatapos, si Sofia, na may matatalim na mata at matalinong isip, na tila minana ang talino sa negosyo ni Elijah. At ang bunso, si Lucas, na pinakamakulit at pinakamamahal ng lahat, na may kakayahang magpalambot sa puso ng kahit sino. Ang mansyon, na dating tila isang museo, ay naging playground. Ang mga mamahaling vase ay napalitan ng mga laruan. Ang formal na hapunan ay naging masigla, puno ng tawanan at minsan ay iyakan ng mga bata. Si Amara, mula sa pagiging isang key contractual wife, ay naging isang ganap na ina. Ang kanyang pagmamahal sa mga bata ay walang hanggan, at sa bawat ngiti nila, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pamilya. Nakita ni Amara ang unti-unting pagbabago kay Elijah. Sa simula, tila awkward pa ito sa presensya ng mga bata. Madalas itong umiiwas sa ingay at mas gusto pa ring magkulong sa opisina. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Amara ang maliliit na detalye. Ang pagngiti ni Elijah kapag nakikita niya si Lucas na gumagapang papunta sa kanya. Ang paghawak niya sa kamay ni Isabela habang naglalakad sa hardin. Ang pagtuturo niya kay Elias kung paano magbasa, kahit na sa simula ay may pagka-iritable. Isang hapon, nakita ni Amara si Elijah na nakaupo sa sahig sa sala, habang si Gabriel ay nakasakay sa kanyang likod, nagpapanggap na kabayo. Ang tawa ni Elijah ay malalim at totoo, isang tunog na bihirang marinig sa mansyon. Naramdaman ni Amara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang Elijah na hindi niya nakita noong una. Ito ang Elijah na unti-unting nagiging ama at sa proseso nagiging tao. Isang gabi, nagising si Amara sa iyak ni Sofia. Mabilis siyang bumangon at pumunta sa kwarto ng mga bata. Nakita niya si Sofia na namumutla at ang noo nito ay mainit. Nilalagnat ang bata.
Dali-dali siyang kumuha ng bimpo at tubig at pinunasan ang noo ni Sofia. Anong nangyari? Nilingon ni Amara. Nakatayo si Elijah sa pinto, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi niya ito nakitang ganito. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig, kundi puno ng takot. Nilalagnat si Sofia, mahina niyang sabi. Lumapit si Elijah at hinawakan ang noo ni Sofia. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Hindi na po, Corpus, sabi ni Amara. Mataas lang ang lagnat niya. Kaya ko po itong pababain. Kailangan lang ng sapat na pahinga at gamot. Sigurado ka, tanong niya, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Tumango si Amara. Opo. Buong gabi, nagbantay sila sa tabi ni Sofia. Si Amara ang nagpapahid ng bimpo, nagbibigay ng gamot, at nagbabasa ng kwento para makatulog ang bata. Si Elijah naman ay nakaupo sa tabi niya, tahimik na nagmamasid. Paminsan-minsan, hahawakan niya ang noo ni Sofia para suriin ang lagnat. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Amara ang pagiging malapit nila. Hindi bilang mag-asawa sa kasunduan, kundi bilang magulang na nag-aalala sa kanilang anak. Bandang madaling araw, bumaba na ang lagnat ni Sofia. Nakatulog na ang bata ng mahimbing. Huminga ng malalim si Amara at naramdaman niya ang pagod. Salamat, Amara, mahinang sabi ni Elijah. Nagulat si Amara. Ito ang unang pagkakataon na nagpasalamat si Elijah sa kanya ng buong puso. Tumingin siya rito. Nakatingin si Elijah sa kanyang mga anak, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi ko inakalang darating ang araw na magiging ganito ang buhay ko, bulong niya, hindi nakatingin kay Amara. Hindi ko inakalang magkakaroon ako ng pamilya na ganito. Hindi niya ipinaliwanag ang ibig sabihin ng kanyang salita. Ngunit ang mga iyon ay sapat na para magtanim ng malalim na pag-asa sa puso ni Amara. Ang kasunduan ay nagsimula sa lamig, ngunit dahil sa mga bata at sa unti-unting pagbabago ni Elijah, tila nagkakaroon ito ng sariling buhay. Isang buhay na puno ng pag-asa at marahil ng tunay na pag-ibig. Sa loob ng kanyang opisina sa Emerald Tower, nakatingin si Elijah sa malawak na tanawin ng syudad. Ang kanyang isip ay hindi nakatuon sa mga numero o sa susunod na business deal. Sa halip, ang kanyang iniisip ay ang mga tawanan ng kanyang mga anak, ang ngiti ni Amara habang pinagmamasdan ang mga ito, at ang init na unti-unting pumupuno sa kanyang mansyon. Hindi niya inakala na ang isang kasunduan ay magdadala sa kanya sa ganitong uri ng kaligayahan. Ang lamig na matagal nang bumabalot sa kanyang puso ay unti-unting natutunaw. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Ang kanyang lolo, si Don Mateo, ay tila humihina. Madalas itong umubo at ang kanyang mga mata ay tila malalim na nakabaon sa kanyang mukha. Pinilit niyang isantabi ang pag-aalala, ngunit hindi niya magawa. Isang hapon, nakatanggap si Elijah ng tawag mula sa ospital. Corpus, kailangan po kayong pumunta rito. Si Don Mateo po. Agad na bumaba ang dugo sa kanyang mukha. Dali-dali siyang nagmaneho patungo sa ospital, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Pagdating niya, sinalubong siya ni Miguel Reyes, ang personal na doktor ng kanyang lolo. Kumusta po si Lolo? Tanong ni Elijah, ang kanyang boses ay may bahid ng takot. Corpus, kailangan nating mag-usap, malungkot na sabi ni Reyes. Ang sakit po ng lolo niyo ay malubha na. Matagal na po siyang may sakit sa puso, at ngayon, humihina na po ang kanyang katawan. Hindi na po siya magtatagal. Napakapit si Elijah sa dingding. Hindi niya naintindihan. Paano? Bakit hindi niya alam? Pumasok siya sa kwarto ng kanyang lolo. Nakita niya si Don Mateo na nakahiga sa kama, maputla at humihinga ng mabigat. Lumapit si Elijah at hinawakan ang kamay ng kanyang lolo. Lolo, bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Tanong ni Elijah, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ngumiti si Don Mateo, isang mahinang ngiti. Ayoko kang mag-alala, apo. Gusto kong makita kang masaya. Gusto kong makita kang may pamilya. Ito ba ang dahilan ng kasunduan? Tanong ni Elijah, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tumango si Don Mateo. Elijah, ang aking huling hiling ay makita kang may sariling pamilya. Isang pamilya na magmamahal sa iyo at magbibigay ng kahulugan sa iyong buhay. Ang akala ko, hindi ka na magmamahal muli. Ngunit nakita ko ang pagbabago sa iyo.
Nakita ko kung paano kami minamahal ni Amara at ng mga bata. Naramdaman ni Elijah ang kirot sa kanyang dibdib. Naalala niya ang lahat. Ang lamig niya kay Amara noong simula. Ang pagtanggi niya sa ideya ng pamilya. At ngayon, narito siya, at ang pamilyang ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Salamat po, Lolo, sabi ni Elijah, ang kanyang boses ay basag. Huwag kang magpasalamat, Apo, sabi ni Don Mateo. Mahalin mo sila. Pahalagahan mo ang bawat sandali. Ang pamilya ang pinakamahalagang kayamanan. Habang nakatingin si Elijah sa kanyang lolo, bumalik sa kanyang isip ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang dating kasintahan, si Bianca. Iyon ang dahilan kung bakit niya isinara ang kanyang puso. Ngunit ngayon, dahil kay Amara at sa kanilang mga anak, unti-unting gumagaling ang kanyang mga sugat. Matapos ang emosyonal na pag-uusap kay Don Mateo, nagmamadali si Elijah pauwi. Gusto niyang yakapin si Amara, ang kanyang mga anak. Gusto niyang sabihin sa kanila kung gaano niya sila kamahal. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Habang nagmamaneho siya sa highway, ang kanyang isip ay lumilipad sa mga alaala ng kanyang pamilya. Ang pagtawa ni Lucas, ang pagiging seryoso ni Sofia, ang pagiging malikot ni Gabriel, ang pagiging mahinhin ni Isabella, at ang pagiging matalino ni Elias. At si Amara, ang babaeng nagpabago sa kanyang buhay. Bigla, isang malakas na busina ang umalinggaw sa kanyang tainga. Mula sa gilid ng kalsada, isang malaking truck ang biglang lumabas, mabilis at walang preno. Nanlaki ang mga mata ni Elijah. Sinubukan niyang iwasan, ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na banggaan. Ang tunog ng nababasag na salamin at nababaluktot na metal. Ang mundo ni Elijah ay umikot at pagkatapos lahat ay nagdilim. Naglalaro ang mga bata sa sala, puno ng tawanan at sigawan, nang biglang magring ang telepono sa mansyon. Si Amara, na abala sa pag-aayos ng mga laruan, ay agad itong sinagot. Hello? Kayo po ba si Genv, Amara Corpus? Tanong ng isang boses sa kabilang linya, tila nagmamadali. Opo, ako nga po. Bakit po, kinabahan si Amara? Si Elijah Corpus po na aksidente. Nasa St. Jude Hospital po siya ngayon. Kailangan po kayong pumunta rito kaagad. Nalaglag ang telepono mula sa kamay ni Amara. Ang tunog ng pagbagsak ay umalinggaw sa tahimik na sala. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Aksidente. Elijah. Hindi niya naintindihan. Ang lahat ay tila bumagal. Ang mga tawa ng kanyang mga anak ay naging malabong tunog. Mama! Anong nangyari? Tanong ni Elias, ang panganay na nakita ang pagkabigla sa mukha niya. Wala, anak, mahina niyang sabi, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan nating pumunta sa ospital. Si Papa Elijah Nyodi. Dali-dali niyang ipinaghanda ang mga bata at nagmaneho patungo sa ospital. Ang bawat segundo sa biyahe ay parang isang oras. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, at ang kanyang isip ay puno ng masasamang pangitain. Sana ay ligtas siya. Sana ay walang masamang nangyari. Pagdating sa St. Jude Hospital, sinalubong sila ng mga nurse at dinala sa emergency room. Nakita niya si Miguel Reyes, na may malungkot na mukha. Reyes, kumusta po si Elijah? Tanong ni Amara, ang kanyang boses ay halos hindi na lumabas. Bumuntong hininga si Reyes. Corpus, matindi ang banggaan. Nagtamo siya ng matinding trauma sa ulo. Nagkaroon siya ng amnesia. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Amnesia. Hindi niya maintindihan. Ano pong ibig sabihin? Hindi niya po maalala ang mga pangyayari bago ang aksidente. Hindi niya po maalala ang kanyang buhay sa nakalipas na 5 taon, paliwanag ni Reyes. Kailangan niya ng matinding suporta at pag-aalaga. May posibilidad na bumalik ang alaala niya, ngunit hindi natin masisiguro. Naramdaman ni Amara ang pagbagsak ng kanyang mundo. 5 taon. Ibig sabihin, hindi niya maalala ang kanilang kasal. Hindi niya maalala ang kanilang mga anak. Hindi niya maalala ang lahat ng pinagsamahan nila. Ang lahat ng pagmamahal na unti-unting nabuo sa pagitan nila ay tila nabura. Pumasok siya sa kwarto ni Elijah. Nakahiga ito sa kama, maputla at may benda sa ulo. Lumapit si Amara, ang kanyang mga mata ay puno ng luha.
Hinawakan niya ang kamay ni Elijah na malamig at walang reaksyon. Elijah, mahina niyang bulong. Gising ka na. Ako ito, si Amara. Ang asawa mo. Dahan-dahang dumilat si Elijah. Tiningnan niya si Amara, ang kanyang mga mata ay blanko. Walang pagkilala. Walang emosyon. Tiningnan niya si Amara na parang isang estranghero. Sino ka? Tanong ni Elijah, ang kanyang boses ay mahina at may pagkalito. Nalaglag ang kamay ni Amara. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa kanyang puso. Hindi siya maalala. Ang lahat ng pinagsamahan nila ay tila nawala. Lumapit ang mga bata. Papa, sigaw ni Lucas, at sinubukan niyang umakyat sa kama. Tiningnan ni Elijah ang mga bata, ang kanyang noo ay nakakunot. Sino ang mga batang ito? Nagsimulang umiyak si Lucas. Papa, hindi mo kami kilala? Yumuko si Amara at niyakap ang kanyang mga anak, ang kanyang mga luha ay umaagos. Ang sakit ay hindi matukoy. Ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang mga anak, ay tila nawala. Habang umiiyak si Amara sa tabi ng kama ni Elijah, at ang mga bata ay umiiyak din, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae, matangkad, elegante, at may matalim na tingin. Ang kanyang buhok ay itim at mahaba, at ang kanyang mga mata ay tila mailihim ng ngiti. Lumapit siya kay Elijah at hinawakan ang kamay nito. Elijah, sa wakas ay nagbalik ka na sa akin, sabi ng babae, ang kanyang boses ay malambing ngunit may bahid ng pagmamay-ari. Nanlamig ang buong katawan ni Amara nang marinig ang tinig ng babae. Tiningnan niya ito at nakita niya ang isang ngisi sa mga labi nito. Isang ngisi na tila punong-puno ng pagtatagumpay. Naglakad ang babae palapit kay Elijah, tila walang nakita maliban sa kanya. Elijah, sa wakas ay nagbalik ka na sa akin, ulit ng babae at humalik sa noo ni Elijah. Ako ito, si Beatrice. Hindi mo ba ako naaalala? Beatrice, bulong ni Elijah, ang kanyang noo ay nakakunot, pilit na inaalala. Sino ka? Ako ang iyong Bianca, Elijah, mabilis na sabi ni Beatrice. Ang iyong kasintahan. Hindi mo ba talaga ako naaalala? Ang ating mga alaala. Ang kanyang boses ay puno ng pighati, ngunit nakita ni Amara ang kislap ng panlilinlang sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Amara ang pagtaas ng kanyang dugo. Sino si Beatrice? At bakit niya sinasabi na siya si Bianca, ang kasintahan ni Elijah na matagal nang namatay? Alam niya ang kwento ni Bianca. Isang trahedya na matagal nang nagpapahirap kay Elijah. Hindi ka si Bianca, sigaw ni Amara, lumapit. Ako ang asawa niya. At iyan ang mga anak niya, itinuro niya ang mga bata na umiiyak sa tabi niya. Tiningnan ni Beatrice si Amara, at isang matalim na tingin ang ipinukol niya. At sino ka naman? Isang nurse? Huwag kang magkunwari. Halika na, Elijah, dadalhin na kita sa sarili nating bahay. Sinubukan niyang hilahin si Elijah, ngunit nagtaka si Elijah. Hindi ko maintindihan. Sino kayong dalawa? Pumasok si Miguel Reyes. Pasensya na, ma'am, kailangan munang magpahinga ni Corpus. May amnesia po siya. Amnesia, nagulat na tanong ni Beatrice, ngunit mabilis itong nakabawi. Kung gayon, mas lalo siyang kailangan kong alagaan. Kami ang magkasama bago ang lahat ng ito. Ako ang kanyang nakaraan. Ilang araw ang lumipas, at patuloy na binibisita ni Beatrice si Elijah sa ospital. Palagi itong may dalang mga lumang larawan, nagkukwento ng kanilang inakaraan, na hindi naman si Elijah ang nasa larawan, kundi ang kapatid niya, si Bianca. Ginagamit niya ang sitwasyon para lituhin si Elijah at sirain ang relasyon ni Amara at Elijah. Naaalala mo ba ito, Elijah? Sabi ni Beatrice habang ipinapakita ang isang lumang litrato. Ito ang unang beses nating nag-date. Sa Batangas iyan. Nakatingin lang si Elijah sa larawan, pilit na inaalala. Hindi wala akong maalala. Huwag kang mag-alala, Elijah, malambing na sabi ni Beatrice. Narito ako para alalahanin ang lahat para sa iyo. Ikaw at ako, laban sa mundo. Nagpumilit si Amara na ipaalala kay Elijah ang kanilang mga anak. Dinala niya ang mga bata sa ospital araw-araw, kahit na masakit para sa kanya na makita kung paano tinitingnan ni Elijah ang kanilang mga anak na parang estranghero. Papa, ako po si Elias, sabi ni Elias, hawak ang larawan nilang magkasama.
Kasama mo po ako sa parke dati. Tayo po ang naglaro ng bola. Tinitigan ni Elijah ang larawan pagkatapos ay tumingin kay Elias. May bahagyang pagkalito sa kanyang mga mata, ngunit wala siyang maalala. Sorry, anak. Hindi ko talaga kayo maalala. Nagsimulang umiyak ang mga bata. Masakit para kay Amara na makita ang kanilang pagdurusa, at ang kanyang sariling puso ay dinuduro. Lumabas si Beatrice mula sa isang sulok, nakangisi. Ano ba ang ginagawa mo? Tanong ni Amara kay Beatrice sa labas ng kwarto ni Elijah. Bakit mo ginagawa ito? Hindi ka si Bianca. May sarili ng pamilya si Elijah. Pamilya. Ang isang kasunduan, nagtaas ng kilay si Beatrice. Narinig ko ang lahat. Isang contract marriage lang ang sa inyo. Hindi ka niya mahal. Ako ang mahal niya. Hindi totoo yan. Nagmahalan kami. May mga anak kami, sigaw ni Amara. Ang mga bata. Aksidente lang iyan. Alam mo yan, sabi ni Beatrice, ang kanyang tinig ay malamig. Umalis ka na lang, Amara. Wala ka ng lugar dito. Ako ang tunay na nagmamay-ari kay Elijah. Naramdaman ni Amara ang matinding galit. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang agawin ni Beatrice ang kanyang asawa at sirain ang kanyang pamilya. Habang papalayo si Beatrice, may narinig si Amara mula sa kanya na isang salita, Sofia. Ngunit hindi niya gaanong pinansin sa tindi ng kanyang galit. Kinagabihan, habang inaalagaan ni Amara ang mga bata sa labas ng kwarto ni Elijah, narinig niya ang boses ni Beatrice na nakikipag-usap sa telepono. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sofia, nagawa ko na. Naniniwala na siya. Kailangan lang nating tiyakin na hindi na babalik ang alaala niya. At siguraduhin mong masisira ang pamilya na iyan. Napakapit si Amara sa pader. Sofia. Attorney. Sofia Mendez. Ang abogado ng Corpus Group. Anong kinalaman niya rito? At anong ibig sabihin ng siguraduhin mong hindi na babalik ang alaala niya? May kinalaman ba sila sa aksidente ni Elijah? Bigla, lumabas si Beatrice sa pinto. Napatingin siya kay Amara, na nakatayo malapit sa pinto, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. May kislap ng takot sa mga mata ni Beatrice, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Yan Corpus, sabi ni Beatrice, ang kanyang tinig ay mapang-asar. Narinig mo ba ang lahat? Ang mga salita ni Beatrice sa telepono ay umalinggaw sa isip ni Amara. Siguraduhin mong hindi na babalik ang alaala niya. At ang pangalang di Sofia. Hindi ito simpleng pagpapanggap. May mas malalim na plano sa likod ng lahat ng ito at si Atty. Sofia Mendez ay tila kasabwat. Naramdaman ni Amara ang pagdududa na unti-unting nagiging matinding hinala. Hindi niya hahayaang sirain ni Beatrice ang kanyang pamilya. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kinabukasan, habang abala si Beatrice sa pag-aalaga kay Elijah sa ospital, sinimulan ni Amara ang kanyang sariling investigasyon sa Mansion Corpus. Alam niyang may mga lumang gamit si Elijah na maaaring magbigay ng clue. Naghanap siya sa opisina ni Elijah, sa kanyang silid, at sa mga lumang kabinet. Sa isang lumang drawer sa opisina ni Elijah, nakita ni Amara ang isang kahon na puno ng mga lumang larawan. Karamihan ay mga larawan ni Elijah noong bata pa siya, kasama ang kanyang mga magulang at si Don Mateo. Ngunit mayroon ding ilang larawan ng isang babae, isang magandang babae na may matamis na ngiti. Ito si Bianca, ang tunay na dating kasintahan ni Elijah. Nakita niya ang mga petsa sa likod ng mga larawan. Ang mga larawan ni Bianca ay mas luma kaysa sa mga larawan na ipinapakita ni Beatrice kay Elijah. At ang mukha ng babae sa larawan ay malinaw na hindi si Beatrice. May malaking pagkakaiba sa kanilang mga mukha. Kailangan kong kumpirmahin ito, bulong ni Amara sa sarili. Naalala niya si Manang Linda, ang matagal ng kasambahay ng mga Corpus, na matagal nang nagtatrabaho sa mansyon. Alam niyang matalik na kaibigan ni Manang Linda ang dating yaya ni Elijah. Pinuntahan niya si Manang Linda sa kusina. Manang Linda, may itatanong lang po ako, simula ni Amara, maingat. Kilala niyo po ba si Bianca? Nagulat si Manang Linda. Si Bianca? Naku, yan, Amara. Siya ang dating kasintahan ni Elijah. Mabait na bata. Kaso, namatay sa aksidente. May kapatid po ba si Bianca?
Tanong ni Amara, ang kanyang puso ay kumakabog. Kapatid, nag-isip si Manang Linda. Ay, may kapatid siya. Si Beatrice. Pero bihira lang yan magpakita rito. Hindi rin masyadong malapit kay Bianca. Bakit mo natanong yan, Amara? Wala po, Manang Linda, mabilis na sagot ni Amara. Narinig ko lang po ang pangalan niya. Kinumpirma ni Manang Linda ang kanyang hinala. Si Beatrice ay hindi si Bianca. Siya ay nagpapanggap. Ngayon, kailangan niyang malaman kung ano ang koneksyon ni Sofia sa lahat ng ito. Bumalik si Amara sa ospital. Sinubukan niyang muling kausapin si Elijah, dala ang mga lumang larawan ni Elijah at ng tunay na Bianca. Elijah, tignan mo ito, sabi ni Amara, ipinapakita ang larawan. Ito ang tunay na Bianca. Hindi siya si Beatrice. Naaalala mo ba siya? Tiningnan ni Elijah ang larawan pagkatapos ay tumingin kay Amara. Hindi ko siya maalala. At sino ka ba talaga? Bakit mo ako ginugulo? Naramdaman ni Amara ang sakit. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magluha. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, wala pa rin siyang epekto. Ang sakit ng pagkawala ng alaala ni Elijah ay mas matindi pa kaysa sa kanyang sariling pagdurusa. Elijah, ako ang asawa mo. May mga anak tayo, sabi ni Amara, pilit na pinipigilan ang luha. Pakiusap, subukan mong alalahanin. Ngunit umiling lang si Elijah. Wala akong maalala. At mas mabuti kung aalis ka na lang. Umalis si Amara sa kwarto ni Elijah, ang kanyang puso ay durog. Ngunit hindi siya susuko. Kung hindi niya kayang paalalahanan si Elijah, hahanapin niya ang katotohanan para sa kanila. Bumalik si Amara sa opisina ni Elijah sa mansyon. May pakiramdam siya na mayroon pa siyang hindi nakikita. Sinimulan niyang suriin ang bawat sulok, bawat libro, bawat drawer. Sa likod ng isang bookshelf, sa isang nakatagong compartment, nakita niya ang isang maliit na video drive. Ano ito? Bulong niya. Isinaksak niya ang USB drive sa laptop ni Elijah. Bumungad sa kanya ang isang folder na may nakasulat na accident footage. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang isang video. Ito ang video ng aksidente ni Elijah. Pinanood niya ang video, ang kanyang puso ay kumakabog. Nakita niya ang kotse ni Elijah na nagmamaneho sa highway. Pagkatapos, biglang lumabas ang isang malaking truck mula sa gilid ng kalsada. Ngunit hindi ito aksidente. Nakita ni Amara ang isang anino sa driver's seat ng truck at tila may nagtulak sa truck para bumangga kay Elijah. Ang anino ay pamilyar. Ito ay si Atty. Sofia Mendez. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Hindi ito aksidente. Ito ay isang sinadyang pagtatangka. At si Atty. Sofia Mendez ang nasa likod nito kasama si Beatrice. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang pinapanood ang video footage sa video drive. Ang kanyang hinala ay naging katotohanan. Hindi aksidente ang nangyari kay Elijah. Ito ay sinadya. At ang anino sa driver's seat ng truck, kahit malabo, ay may pamilyar na hugis. Si Atty. Sofia Mendez. Ang babaeng matagal nang nasa likod ni Elijah, tila isang tapat na kaibigan at abogado. At si Beatrice ang nagpapanggap na kasintahan. Ang lahat ay konektado. Naramdaman ni Amara ang matinding galit na umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi lang nila sinisira ang kanyang pamilya, kundi sinubukan din nilang patayin ang kanyang asawa. Hindi niya ito hahayaan. Kinuha niya ang USB drive, mahigpit na nakahawak. Kailangan niyang ipakita ito kay Elijah. Kailangan niyang ipakita ang katotohanan. Dali-dali siyang bumalik sa ospital. Pagdating niya sa kwarto ni Elijah, nakita niya si Beatrice na nakaupo sa tabi ni Elijah, hawak ang kamay nito at may matamis na ngiti sa labi. Nasa isang sulok naman si Atty. Sofia, tila nagbabasa ng papeles, ngunit nakikinig. Elijah, matapang na sabi ni Amara, ang kanyang boses ay matatag, sa kabila ng kaba. Kailangan mong makita ito. Nagulat si Beatrice at Sofia. Tiningnan nila si Amara, ang kanilang mga mukha ay nagulat at nag-aalala. At anong ginagawa mo rito? Matalim na tanong ni Beatrice. Wala kang karapatan dito. Umalis ka na. May karapatan ako, matapang na sagot ni Amara. Ako ang asawa ni Elijah. At may kailangan siyang malaman.
Lumapit si Amara kay Elijah at isinaksak ang ATV drive sa laptop na nasa mesa sa tabi ng kama. Binuksan niya ang video footage ng aksidente. Elijah, panoorin mo ito, sabi ni Amara. Ito ang nangyari sa iyo. Hindi ito aksidente. Nanlaki ang mga mata ni Elijah habang pinapanood ang video. Nakita niya ang truck na biglang lumabas. Nakita niya ang anino. Ano ito? Bulong ni Elijah, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Ito ang katotohanan, Elijah, sabi ni Amara. Si Achery, Sophia at si Beatrice ang may gawa nito. Sinubukan kanilang patayin para makuha ang yaman mo at para sirain ang pamilya natin. Sinungaling, sigaw ni Beatrice. Huwag kang maniwala sa kanya, Elijah. Ginagawa niya lang iyan para agawin ka sa akin. Elijah, sabi ni Achery. Sophia, lumapit. Sinusubukan lang niyang sirain ang reputasyon namin. Hindi totoo ang sinasabi niya. Naramdaman ni Amara ang pagtaas ng kanyang galit. Hindi ako sinungaling. May ebidensya ako. Ang mga larawan ni Bianca, hindi siya si Beatrice. At ang pag-uusap ni Beatrice sa telepono tungkol sa pagkawala ng alaala mo. Tama na, sigaw ni Elijah, ang kanyang ulo ay kumikirot. Hindi ko maintindihan ang lahat. Ang sakit ng ulo ko. Elijah, pakiusap, maniwala ka sa akin, sabi ni Amara, lumapit kay Elijah. Ako ang asawa mo. Mahal kita. Mahal tayo ng mga anak natin. Ngunit sa sandaling iyon, lumapit si Beatrice at hinawakan ang kamay ni Elijah. Elijah, ako ang mahal mo. Ako ang iyong nakaraan. Huwag kang maniwala sa kanya. Sinusubukan ka lang niyang linlangin. Tiningnan ni Elijah si Amara, pagkatapos ay kay Beatrice. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. Ang amnesia ay nagpapahirap sa kanya na makilala ang katotohanan. Umalis kayo, sigaw ni Elijah, biglang lumabas ang galit sa kanyang boses. Hindi ko na maintindihan ang lahat. Umalis kayo. Ayoko na kayong makita. Nagulat si Amara. Hindi niya inakala na ganito ang magiging reaksyon ni Elijah. Ang kanyang mga salita ay parang patalim na tumusok sa kanyang puso. Pero Elijah simula ni Amara. Umalis ka na, Amara, malamig na sabi ni Elijah, nakatingin sa kanya. Hindi ko kayo maalala. Hindi ko kayo kilala. At ayoko nang guluhin niyo pa ako. Umalis ka sa mansyon. Dito ka na lang sa ospital, Beatrice. Ikaw ang mas kilala ko. Nalaglag ang puso ni Amara. Expelled. Pinalayas siya sa mansyon. Pinalayas siya sa buhay ni Elijah. Ang lahat ng pinagsamahan nila, ang lahat ng pagmamahal na unti-unting nabuo, ay tila nawala sa isang iglap. Lumabas si Amara sa kwarto ni Elijah, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nakita niya ang kanyang mga anak na nakatayo sa labas, naghihintay. Mama, anong nangyari? Tanong ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi makasagot si Amara. Niyakap niya ang kanyang mga anak, mahigpit. Ang kanyang mundo ay gumuho. Wala na si Elijah. Wala na silang tahanan. Ang lahat ay nawala. Habang papalabas sila ng ospital, ang mga bata ay umiiyak. Narinig ni Amara ang boses ni Lucas, ang bunso, na umiiyak at tinatawag ang Papa Elijah. Ang tunog na iyon ay parang patalim na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso. Ang kanyang pamilya ay nawasak. Ang kanyang pag-ibig ay nawala. At ang lahat ay dahil sa kasakiman at panlilinlang. Ang lahat ay nawala. Nakatayo si Elijah sa loob ng kanyang silid sa ospital. Ang kanyang ulo ay kumikirot. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang video footage na ipinakita ni Amara. Ang truck. Ang anino. Ang mga mukha ni na Amara at Beatrice, puno ng galit at bighati. Hindi niya maintindihan ang lahat. Ang kanyang mundo ay tila gumuguho. Corpus, may bisita po kayo, sabi ng nurse at bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel Reyes, may kasamang isang matandang lalaki na nakasuot ng formal na kasuotan. May hawak ang matandang lalaki na isang tablet. Elijah, kailangan nating mag-usap, seryosong sabi ni Reyes. Mayroon tayong bagong impormasyon tungkol sa aksidente mo at sa iyong amnesia. Nakinig si Elijah. Ipinakita ng matandang lalaki ang mga security footage,
mula sa iba't ibang anggulo ng aksidente na hindi nakita ni Amara. Sa mga footage na iyon, mas malinaw na nakita ang truck na sinadyang sumalpok sa kotse ni Elijah. At nakita rin niya ang isang babae na nagmamaneho ng truck, isang babae na pamilyar sa kanya. Si Attorney Sofia Mendez. Ito po ang key footage mula sa kalapit na gusali, paliwanag ng matandang lalaki. Sinadya po ang aksidente, corpus. Si Attorney Sofia Mendez ang may gawa. At ang kasama niya, si Beatrice de la Cruz, ay kasabwat. Nanlaki ang mga mata ni Elijah. Si Sofia, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Hindi niya mapaniwalaan. Ang sakit ng ulo niya ay lumala. Biglang sumulpot ang mga imahe sa kanyang isip. Mga pag-uusap ni Sofia na tila may malalim na ibig sabihin. Ang pagiging agresibo ni Beatrice. Ang mga salita ni Amara. And hindi maaaring mangyari iyon, bulong ni Elijah, pilit na pinipigilan ang pagkirot ng kanyang ulo. Mayroon din po kaming ebidensya ng kanilang pag-uusap, sabi ni E. Reyes, ipinakita ang transcription ng mga tawag. Plinano nila ang lahat, corpus, upang makuha ang iyong kumpanya at pera, at para paalisin si Amara sa iyong buhay. Sa bawat salita, mas bumabalik ang mga alaala ni Elijah. Ang mukha ni Amara, puno ng pagmamahal at pag-aalala. Ang tawa ng kanyang mga anak. Ang init ng kanilang mansyon. Ang lahat ng mga sandali na tila nabura ay unti-unting bumalik. Ang sakit. Ang galit. Ang pagsisisi. Naalala niya ang lahat. Ang kasunduan. Ang pagmamahal na unti-unting namuo. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Ang kanyang pag-aalala kay Don Mateo. At ang aksidente. Ang pagtataksil ni na Sofia at Beatrice. At ang kanyang pagpapatalsik kay Amara. Amara di. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nanlumo. Ang babaeng mahal niya, ang ina ng kanyang mga anak, ay pinalayas niya. Galit ang bumalot kay Elijah. Galit kina Sofia at Beatrice sa panlilinlang. Galit sa kanyang sarili sa pagiging bulag at sa pagpapaniwala sa kasinungalingan. Kailangan ko silang harapin, matigas na sabi ni Elijah. Ngayon na. Hindi nagtagal, naganap ang komprontasyon sa loob ng opisina ng Corpus Group. Naroon si Attorney Sofia Mendez, nagpapanggap na kalmado, at si Beatrice de la Cruz, na mayabang na nakangiti. Pumasok si Elijah, kasama si E. Reyes at ang ilang legal personnel. Attorney Sofia Mendez, Beatrice de la Cruz, matigas na sabi ni Elijah, ang kanyang boses ay malamig at puno ng otoridad, na tila bumalik na ang kanyang pagiging si. Naalala ko na ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni na Sofia at Beatrice. Nawala ang kanilang ngisi. Hindi ka naniniwala sa kanya, Elijah, sigaw ni Beatrice. Nagpapanggap lang siya. Wala kang mapapatunayan, galit na sabi ni Sofia. Ngunit inilabas ni Elijah ang tape drive at ang mga transcriptions. Ipinakita niya ang lahat ng ebidensya. Ang video footage. Ang kanilang mga pag-uusap. Ang lahat ng ito ay ebidensya laban sa inyo, sabi ni Elijah. Hindi aksidente ang nangyari. Sinadya niyo. Para sa kayamanan at para sirain ang pamilya ko. Namutla sina Sofia at Beatrice. Sinubukan nilang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Dali-dali silang dinakip ng mga pulis na nakahanda sa labas ng opisina. Sa kulungan ng bagsak nyo, sabi ni Elijah, ang kanyang tinig ay puno ng puot. Babayaran nyo ang lahat ng ginawa nyo. Matapos ang lahat, lumabas si Elijah sa Corpus Group Building. Ang kanyang isip ay gulo, ngunit ang kanyang puso ay may isang bagay na gustong gawin. Kailangan niyang mahanap si Amara. Kailangan niyang hingin ang kanyang tawad. Kailangan niyang ibalik ang kanyang pamilya. Amara, naalala ko na, bulong niya sa hangin. Ngunit hindi ko alam kung paano ka babawiin. Matapos ang lahat ng kaguluhan, nakaupo si Amara sa isang maliit na upuan sa bahay Kalinga, kung saan sila pansamantalang naninirahan kasama ang mga bata. Ang kanyang puso ay puno pa rin ng sakit at pagkabigo. Ang mga salita ni Elijah na nagpalayas sa kanila ay umalinggaw pa rin sa kanyang isip. Sa kabila ng pagkakakulong ni na Sofia at Beatrice, ang sugat sa kanyang puso ay sariwa pa rin.
Nagulat si Amara nang makita niya si Elijah na nakatayo sa labas ng bahay kalinga. Mukha itong pagod, ang kanyang mga mata ay nanlumo, ngunit may determinasyon sa kanyang mukha. Lumapit si Elijah, dahan-dahan, tila natatakot na baka itaboy siya. Amara, mahina niyang sabi, ang kanyang boses ay basag. Nandito ako para humingi ng tawad. Tiningnan siya ni Amara, walang emosyon. Ang sakit ay masyadong malalim. Anong ginagawa mo rito, Elijah? Hindi mo kami kilala, hindi ba? Naalala ko na ang lahat, Amara, sabi ni Elijah, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang aksidente, ang panlilinlang ni na Sofia at Beatrice. At ang mga salita ko sa iyo. Wala akong karapatan na sabihin iyon. Patawarin mo ako. Lumapit ang mga bata. Papa, sigaw ni Lucas at tumakbo papunta kay Elijah. Niyakap ni Elijah si Lucas, mahigpit, at naramdaman ni Amara ang kislot ng pag-asa sa kanyang dibdib. Nakita niya ang pagluha ni Elijah habang niyayakap ang kanyang mga anak. Patawarin niyo ako, mga anak, bulong ni Elijah. Patawarin niyo ako sa paglimot sa inyo. Hindi na ako mawawala muli. Niyakap din ni Elias, Isabela, Gabriel, at Sofia ang kanilang ama. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amara ang pagiging buo ng kanilang pamilya, sa kabila ng lahat ng nangyari. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi madali. Sa loob ng ilang araw, patuloy na binisita ni Elijah si Amara at ang mga bata sa bahay kalinga. Ginawa niya ang lahat para maibalik ang kanilang tiwala. Nagkwento siya ng mga alaala nilang magkasama, ang mga matatamis na sandali na tila nabura sa kanyang isip. Naglaro siya kasama ang mga bata, nagbasa ng kwento, at sinubukan niyang bumalik sa kanyang papel bilang ama. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin ng bahay kalinga, tahimik na nag-usap sina Amara at Elijah. Hindi ko alam kung paano ko kayo babawiin, Amara, sabi ni Elijah, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Alam kong nasaktan kita. Nasaktan ko kayo ng mga bata. Nasaktan mo kami, sabi ni Amara, ang kanyang tinig ay mahina. Pero nakita ko ang pagsisisi mo, Elijah. At nakita ko kung gaano mo kamahal ang mga anak natin. Mahal na mahal ko kayo, Amara, sabi ni Elijah, at hinawakan niya ang kamay ni Amara. Hindi ko alam kung paano ako nabuhay nang wala kayo. Ang amnesia ko ay nagbigay sa akin ng pagkakataon na muling matuklasan ang lahat. At nalaman ko na kayo ang buhay ko. Tiningnan ni Amara ang kanyang mga mata. Nakita niya ang sinseridad. Ang pagmamahal. Ang sakit na nararamdaman niya ay unti-unting nawawala, napapalitan ng pag-asa. Patawarin mo ako, Amara, ulit ni Elijah. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babawin ko ang lahat. Naramdaman ni Amara ang pagluha ng kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang pagmamahal niya kay Elijah ay hindi nawala. Ito ay naroon pa rin, nakatago sa isang sulok ng kanyang puso. Pinapatawad kita, Elijah, mahina niyang sabi. Bumalik ka na sa amin. Kailangan ka namin. Niyakap ni Elijah si Amara, mahigpit, at naramdaman ni Amara ang init ng kanyang pagmamahal. Ito ang yakap na matagal niyang hinintay. Ang yakap na nagpapatunay na ang lahat ay magiging maayos. Kinabukasan, bumalik sila sa Mansion Corpus. Ang mansyon na dating malamig at walang buhay ay muling napuno ng tawanan at pagmamahalan. Si Elijah, mula sa pagiging isang malamig na ay naging isang mapagmahal na asawa at ama. Ang kanyang pagkawala ng alaala ay naging catalyst para muling matuklasan ang kanyang puso at tunay na pagkatao. Habang yakap-yakap ni Elijah si Amara at ang kanilang mga anak sa gitna ng sala, sinabi niya, hindi ko hahayaang mawala kayo sa akin muli. Ngayon, buong puso akong magmamahal. Ang kanyang mga salita ay puno ng pangako at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Lumipas ang mga buwan at ang Mansion Corpus, na dating tila isang malamig na palasyo, ay naging isang tahanan na puno ng init, pagmamahalan at tawanan. Ang pagsubok na pinagdaanan ni Amara at Elijah ay lalo lamang nagpatibay sa kanilang relasyon. Ang pagkawala ng alaala ni Elijah ay naging isang masakit na aral, ngunit ito rin ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong muling matuklasan ang tunay na halaga ng pamilya at pag-ibig. Isang maaraw na Sabado ng umaga, abala sina Amara at Elijah sa bahay kalinga, kasama ang kanilang 5 anak.
Si Elias at Gabriel ay tumutulong sa pagdidilig ng mga halaman, habang si Isabella at Sofia ay nagbabasa ng kwento sa mga matatanda. Si Lucas naman ay masayang naglalaro sa bakuran, habang pinagmamasdan siya ni Elijah na may ngiti sa labi. Hindi ko akalaing darating ang araw na mas masaya ako rito kaysa sa opisina, sabi ni Elijah kay Amara, habang pinagmamasdan ang mga bata. Ngumiti si Amara. Ang tunay na kaligayahan ay hindi sa kayamanan, Elijah, kundi sa pagmamahal ng pamilya. Tama ka, sabi ni Elijah, at hinawakan ang kamay ni Amara. Salamat sa pagpapaalala sa akin yan. Kinagabihan, nagkaroon ng isang malaking family gathering sa Mansion Corpus. Naroon ang mga magulang ni Amara, ang ilang malalapit na kamag-anak ng mga Corpus na sumuporta sa kanila, at ang mga kaibigan. Ang mansyon ay puno ng ingay at tawanan. Ang mga bata ay masayang naghahabulan, at ang mga matatanda ay nagkukwentuhan. Pinagmamasdan ni Amara si Elijah, na masayang nakikipag-usap sa kanyang mga anak. Ang dating malamig na isihi ay naging isang mapagmahal na ama, na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan, at ang kanyang ngiti ay totoo. Masaya ka ba, anak? Tanong ni Aling Nena, lumapit kay Amara. Opo, mama, sagot ni Amara, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Masayang-masaya po ako. Bandang gabi, nang matulog na ang mga bata, naglakad sina Amara at Elijah sa hardin ng mansyon. Ang buwan ay bilog at maliwanag, at ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan. Naaalala mo pa ba noong una tayong nagkita, Amara? Tanong ni Elijah, ang kanyang tinig ay malambing. Ang lamig ko sa iyo. Ang kasunduan na iyon. Opo, sabi ni Amara. Akala ko, iyon na ang katapusan ng mundo ko. Ngunit iyon pala ang simula ng ating kwento, sabi ni Elijah. Ang pag-ibig natin ay hindi nagsimula sa isang fairy tale, kundi sa isang kasunduan. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, lumago ito. Naging matibay. Dahil sa pagpili natin, Elijah, sabi ni Amara. Ang pag-ibig ay hindi lang nararamdaman, kundi pinipili araw-araw. Pinipili nating magtiyaga, magpatawad, at tanggapin ang bawat isa. Tama ka, sabi ni Elijah, at hinawakan niya ang kamay ni Amara, mahigpit. Salamat, Amara. Salamat sa pagpili mo na mahalin ako kahit pa nawala ako. Salamat sa pagiging matatag mo para sa ating pamilya. Ngumiti si Amara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Kahit kailan, Elijah. Kayo ang buhay ko. Niyakap ni Elijah si Amara, isang malalim at mahigpit na yakap. Sa kanilang pagyakap, naramdaman nila ang init ng kanilang pagmamahalan, isang pag-ibig na kayang lampasan ang lahat ng pagsubok, kahit pa ang pagkawala ng alaala. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay walang hanggan at ito ay matatagpuan kahit sa pinakamadilim na panahon.